Bago matapos ang 2024, ang mga kababayan natin sa Amerika na alarma. Nagkaubusan daw kasi ng ilan sa mga paborito nilang Pinoy sausawan. Pansamantala kasing ipinaban ang pag-export ng Pilipinas ng ilan sa mga ito sa Amerika. Hindi pumasa sa bagong regulasyon ng kanilang Food and Drug Administration. Ang manufacturer nga ng isang Pinoy sarsa ng lechon, gumawa pa ng reformulated lechon sauce para sa mga kababayan natin sa Amerika. Para magtuloy-tuloy ang one-to-sawang sausawan. Dahil ika nga, sausawan is life! At ang magandang balita, marami rin tayong mga kababayan na nang dahil sa sausawan, umunlad na ang kanilang mga buhay. Ang bagoong na paboritong i-partner sa kare-kare dito sa Tanza, Cavite. Hindi lang ibinote, nilagyan pa ng iba't ibang toppings. Bagnet, sisig, tapa, pati na buffalo wings. Yung totoo, sausawan pa ba ang mga ito? O ulam na may konting sausawan? Una munang ibinuro o ifinerment ang alamang sa asin. Para yung lansa po niya ay mawala, kailangan matanggal din yung excess po na katas niya na sobrang alat. At saka ito pinakuluan sa suka. Pagka naluto siya, wala na po siyang lansa. Iginisa. Hinaluan ng asukal at mga sikretong pampalasa. Ito po yung bagnet na gagamitin natin, pang toppings natin sa bagoong. Bali, siya yung pinaka magiging flavor ng ginagawa natin bagoong. Iprito naman po natin siya ngayon. Higit sa lahat, hindi tinipid sa toppings. Kada bote, mabibili mula 180 to 200 pesos. Depende sa flavor. Sakto lang po yung alat niya, rin gawin pang ulam. Ideya ito ni Brian na dati pa lang nanghuhuli ng alamang. Trabaho po ni Papa is mangingisda and then si Mama po is, yun nga, sa opisina. Dahil tatlo po kaming magkakapatid, hindi sumasapat yung para sa pangangailangan namin lahat. Sumasama raw dati si Brian sa kanyang ama sa pangingisda at ang madalas nila noong ulam, mga hinuli nilang alamang. Pagka medyo hindi maganda yung kitaan po sa dagat, halos wala na po kami talagang maiulam. Binuburo po ng mga tao sa amin para in case na talagang walang mahuli or bagyuhan, meron po kami mailuluto. Dahil sa hirap ng buhay, si Brian hindi nakatuntong ng kolehiyo. After nung graduate po ako ng high school, doon ako nagsimula na maghanap po nung makukuhanan ko po ng income para makatulong at least sa pamilya po namin at sa sarili ko. Kung ano-anong trabaho rin daw ang kanyang pinasukan. Nag-start po ako magtrabaho sa mga company po dito as production operator. Pag wala pong pasok, balik ulit sa dagat. Nakipagsapalaran hanggang Saudi bilang car wash boy. Hindi rin naman naging maganda po yung nangyari sa akin doon. Kasi nagkaroon po ako ng problema sa manager ko doon. Nagkaroon po ng sakitan. Pag-uwi ng Pilipinas, ang naitabi niyang 10,000 pesos, sinubukan niyang ipang negosyo. Nag-i-start na po ako mag-online. Doon ko po naumpisan po yung sa may food supplement po. Hanggang lumaki po na lumaki. Hanggang sa time na, yun nga, nauso po yung food bottles product. Dahil dati po akong mangingisda at marami pong resources po sa amin ng alamang na nahuhuli po sa dagat namin. Doon ko na rin po naisipan na idagdag po yun sa business ko po. Ang pinaka-main talaga po naming product kasi is bagoong eh. Para medyo lumaki po yung demand, nilagyan po namin siya ng twist, nilagyan po namin siya ng meat. Hanggang pumatok! Yun po yung nagustuhan po ng mga customer po namin. As of now po, kaya po namin mag-produce ng 500 to 1,000 per day.
ang dating nag-uulam ng bagoong, nakapagtayo ng seafood resto bar at nakapagpundar na rin ng mga ari-arian. Masarap sa pakiramdam kasi umaasenso at lumuluwag ka sa buhay. At the same time, natutulungan mo rin yung mga mangingisda na dating mga nakakasama ko. Yung pangarap kasi hindi lang basta nasa negosyo eh. Kumbaga, nasa ibang tao din para mahila sila paangat. Si Brian, hindi na inaalat ngayon. Maraming salamat sa bagoong! Yung pagkahilig nating mga Filipino sa sausawan, parang simula nung kasaysayan pa. Mahilig na tayong mga Filipino doon sa konting asim, di ba? Yung konting alat. Malaking contribution sa atin ng mga kulturang Malay o mga Malayo, yung paggamit natin ng bagoong. Before occupation ng mga Spaniards sa atin, meron na tayong bagoong, meron na tayong suka. Kaya ito yung mga pagkain na hindi nawawala. Natutunan ng mga Filipino yung fermentation na tinatawag. Kaya dun sa fermentation na yun, nape-preserve natin yung mga pagkain. Tapos nakagawa tayo ng mga sausawan natin. Nung dumating yung iba't ibang mga mananakop sa atin, natuto tayong gumamit ng iba't ibang mga condiments. Isa pang paboritong sausawan nating mga Pilipino, suka. Ang liempo, mapaihaw man o prito. Ito masarap isawsaw. Pero sa kainang ito sa Baguio City, ang perfect na kapartner daw ng liempo, sauce na gawa sa dugo ng baboy. Ang special dugo sauce, paandar ni Mang Ed. Personal recipe raw ng kanyang nanay Luzila. Yung karne, sinasawsaw namin sa dugo, ay masarap pala. Ang dugo na ginagamit ni Mang Ed, hinahango niya mula sa kalapit na slaughterhouse. Pagkasaksak yung baboy, sasaluin namin yung dugo. Meron kasamang suka para hindi bubuo yung dugo. Pag nag-brown na yung ginisa mong yan, ilagay mo na yung dugo. Yung dugo, ma'am, igigisa ko. Sibuyas, bawang, lalagyan ko ng konting ketchup, asin. Pag sinawsaw mo siya, parang kumakain ka ng dinuguan, kaso lang may twist kasi hindi sinabay yung baboy sa sauce. Pero bago nakamit ni Mang Ed ang tagumpay, naging madugo raw muna ang kanyang pinagdaanan. Nakulong kasi siya ng 14 na taon. Kasi ma'am, nung kabataan ko, talagang loko-loko talaga ako, ma'am. Meron kaming gang war noon dito, ma'am, sa Baguio. Pre-name up nila ako. Napagbintakan ako ng murder, tapos na-sentensyan ako ng life. Pero kahit nakapiit sa selda, tuloy daw si Mang Ed sa pagluluto. Hirap ako sa pagkain dahil walang lasa ang pagkain doon talaga. Kaya dumiskarte ako. Pwede ba akong magpakain kahit merinda lang? Doon, ma'am, nag-umpisa. Yung misis ko, ma'am, siya ang magpupurchase sa labas. Sabihin ko lang yung iluluto ko, yung ingredients, bibiliin niya sa labas. Nag-click naman. Taong 1998, lumaya siya. Pero dahil ex-convict, walang nahanap na trabaho. Walang tatanggap sa akin na magtrabaho. Nagbenta-benta ako ng barbecue sa gilid-gilid sa kalsada. Pinapalayas kami dahil bawal nga. Hanggang nagpatayo siya ng sarili niyang kainan at naghain ng iba't ibang mga luto na natutunan niya sa kanyang nanay Luzila. Kabilang na nga ang dugo sauce na kapartner ng liempo. Sa biyaya ng Diyos, pinalaki namin ito, yung mga katabi namin na pwesto, hindi naman nila ginagamit. Bininta sa amin hanggang sa lumaki ito. Naging third floor. Ang kanyang negosyo, lumago. Nung nag-click, nag-branch yung mga anak ko. Naging 8 branches yan. Nakikitira lang ako sa kapatid ko noon. Dahil sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ako ng 3 bahay. Saka yung mga anak ko, nagkaroon din sila ng tig-iisang sasakyan, ma'am. Madugo man ang kanyang nakaraan. Ang importante, ang ngayon at kung paano niya napihit ang kanyang kinabukasan. Kahit anong hirap sa buhay, ang masasabi ko lang, magtiwala lang tayo sa Panginoon at manalig sa Kanya. Aminin, tayong mga Pinoy, mahilig makisawsaw sa ating pakikisawsaw sa mga kwento-kwento. Sana kapulutan natin ang mga ito ng aral at inspirasyon. Sawsaw pa more!
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.